Si Eduardo Cruz Eddie Villanueva, mas kilala bilang Brother Eddie Villanueva, ay isa sa mga pinakakilalang personalidad sa larangan ng relihiyon at politika sa Pilipinas. Isang evangelist, preacher, leader ng isang malawak na kristyanong organisasyon at politiko, naging mahalaga ang kanyang papel sa paghubog ng relihiyosong buhay ng milyong-milyong Pilipino, pati na rin sa pag-ambag sa pampublikong diskusyon ukol sa pananampalataya, lipunan at gobyerno. Kilala rin siya bilang ama ng mga anak na pumasok sa politika, kabilang ang anak niyang si Senador Joel Villanueva. Si Eddie Villanueva ay pinanganak noong Oktubre 6, 1946 sa Bukawi, Bulacan sa Pilipinas. Lumaki siya sa isang pamilyang may simpleng pamumuhay ngunit malalim ang pinagmulan ng pagpapahalaga sa edukasyon at kilusan. Ang kanyang ama ay isang dating olimpiko at atleta na nagbigay ng disiplina sa kanyang pagpapalaki, habang ang kanyang ina naman ay may malaking impluwensya sa kanyang pagkatao. Sa kanyang kabataan, naging aktibo si Villanueva sa mga aktibidad pang-akademiko at kilusan. Nag-aral siya ng Commerce major in Economics sa Philippine College of Commerce na ngayon ay Polytechnic University of the Philippines, kung saan siya ay naging guro sa Economics at Finance Department bago pa man niya tuluyang pumasok sa mas malalim na uri ng paglilingkod publiko. Noong dekada 70, bahagi siya ng mga progresibong kilusan na laban sa mga diktadurang Marcos at kasangkot sa student at labor movements. Sa panahong yun inaaresto siya ng ilang beses dahil sa kanyang aktivismo laban sa mga puwersang panlipunan na kanyang itinuturing na mapanupil at labag sa karapatan ng mga mahihirap. Ang pangyayari na nagpabago sa takbo ng buhay ni Villanueva ay ang kanyang tinaguriang life-changing encounter. Noong 1973, habang siya ay abala sa paglaban sa mga lokal na land grabbing syndicate sa Bulacan kasama ang kanyang pamilya at mga kaanak, ayon sa kanyang testimonya, 5 araw matapos ang kanyang malalim na karanasan ng pananampalataya sa Diyos, ang mga grupo na nagnakaw ng kanilang lupa ay naaresto at naparusahan. Naturing niya bilang sagot sa kanyang panalangin at simula ng kanyang bagong buhay bilang Kristiyano. Kanilang itinuring na isang miracle ang pangyaring ito at dito nagsimula ang kanyang paglilingkod bilang evangelist at tagapagturo ng pananampalataya kay Kristo. Noong 5 na Oktubre 1978, itinatag niya ang isang maliit na Bible study group na tinawag noon na Jesus is Lord Fellowship. Mula sa 15 miyembro lamang noon, lumago ang organisasyon at kalaunan niya naging kilala bilang Jesus is Lord Church Worldwide, isang kristyanong samahan na mas kilala sa tawag na JIL. Ang JIL ay isang evangelistic at charismatic Christian movement na mabilis na lumago sa buong bansa at sa ibang bahagi ng mundo. Tinaguran ito ang isa sa pinakamalaking kristyanong samahan ng Pentecostal at charismatic tradition sa Pilipinas at nagbigay ng malawakang impluwensya sa paniniwala at relihiyosong buhay ng maraming Pilipino. Sa ilalim ng liderato ni Eddie Villanueva, ang JIL ay naging hindi lamang isang lugar ng pagsamba kundi isang organisasyon na may mga programa sa komunidad, edukasyon at social outreach. Ito'y nagugat sa pananaw ng tagapagtatag na ang pananampalataya hindi lamang isang personal na ugnayan sa Diyos, kundi isang pwersang pangsosyal na dapat magdala ng pagbabago sa lipunan. May mga nagsasabing ang samahan ay lumampas na sa tradisyonal na relihiyosong gawain at naging aktibo sa iba't ibang socio-political na issue, lalo na sa kumpanya laban sa korupsyon at pang-aabuso. Ngunit ang ganitong malalim na impluwensya hindi nabuo ng walang pagsubok at kritisismo at dito unang sumulpot ang mga kontrobersiya na kanyang hinarap sa mga susunod na dekada. Sa kabila ng pagiging isang mananampalataya, pinili niyang pasukin ng arinang pampublikong serbisyo upang isulong ang kanyang paniniwala na ang pananampalataya at moralidad ay dapat nakikita rin sa pamamahala ng bansa. Sa pamamagitan ng kanyang partidong Bagong Pilipinas, tumakbo siya sa pagkapangulo ng bansa ng ilang beses at kalaunan naging miyembro ng House of Representatives bilang kinatawan ng CBAC Party List o Citizens Battle Against Corruption noong 2019. Ito'y grupo na orihinal na may layuning labanan ng katiwalian at isulong ang mabuting pamamahala. Sa personal na buhay, si Eddie Villanueva ay kinasal kay Dr. Adoracion Dory Villanueva noong 1971 at nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang kanilang mga anak ay naging prominente sa pampublikong serbisyo. Ang kanilang panganay na anak na si Eduardo John Villanueva Jr. ay naging alkalde ng Bukawi, Bulacan. Ang isa pa nilang anak na si Joel Villanueva ay pumasok sa pambansang politika at naging isang senador ng Pilipinas, pati na rin direktor ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ang kanilang tanging anak na babae na naging mayor ng Bukawi rin ay si Johnny Villanueva Tugna, na malungkot na pumanaw noong taong 2020. Isa sa pinakabagong kontrobersiya na kinasangkutan ng pamilya Villanueva ay ang alegasyon ng iniugnay ang kanilang anak na si Senador Joel Villanueva sa questionabling flood control project sa lalawigan ng Bulacan noong 2025.
Ayon sa mga ulat mula sa iba't ibang news outlet, may mga testimonya mula sa mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways na nagsasabing mayroon di umano siyang koneksyon sa mga proyektong ito at napabilang ang kanyang pangalan sa isang listahan ng mga tumanggap di umano ng kickbacks o bahagi ng budget ng proyekto para sa sarili niyang benepisyo. Mahalagang linawin ang mga aligasyong ito ay hindi na napatunayan sa korte at si Senador Joel mismo ay maring nagpahayag ng kanyang pagtanggi at kagustuhang ipagtanggol ang kanyang sarili sa legal na proseso. Sa harap ng mga paratang, sinabi ni Joel na mga ito ay bahagi lamang ng tinatawag niyang setup at binatikos niya mga nagsasabing siya ay sangkot sa anomalya. Hindi lamang si Joel ang nagbigay ng pahayag, dumating si Eddie Villanueva mismo upang ipagtanggol ang kanyang anak sa isang malaking pagtitipon ng JIL na ginanap sa Luneta Park. Ayon sa ulat, sinabi niya ng mga testimonya laban sa anak ay maaaring gawa ng mga taong may masamang intensyon at nakaambag lamang sa pagkalat ng maling impormasyon. Ang kontrobersiya hinggil sa flood control projects ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko at iba pang opisyal ng pamahalaan. May mga nagtatanggol kay Senador Joel kabilang ang kanyang pamilya, mga kaalyado sa simbahan at mga taga-suporta. Samantala, may mga kritiko na humihiling na seryosohin ang paratang at huwag baliwalain ang mga testimonya mula sa mga dating DPWH engineer. Ang kompetisyon ng mga pahayag at ang pagtingin sa issue mula sa magkabilang panig ay nagpakita kung gaano kalalim at kakomplikado ang pagharap sa mga kontrobersiya na may halong politika at relihiyon. Hanggang sa kasalukuyan, si Eddie Villanueva ay nananatiling leader ng Jesus is Lord Church Worldwide at aktibo sa mga gawain ng simbahan at ng kanyang partidong Citizens Battle Against Corruption o CBAC bilang representante sa House of Representatives. Bukod sa kanyang tungkulin sa relihiyon at politika, siya ay kilala rin sa pagpapatakbo at pagiging tagapagtatag ng Zoe Broadcasting Network na may mga layuning maghati ng mga programang pangrelihiyon at sosyal na pag-uusap sa telebisyon. Bagaman ang kanyang asawa na si Dory ay pumanaw na, ang kanyang pamilya ay patuloy na may kontribusyon sa iba't ibang larangan ng serbisyo publiko. Si Eddie Villanueva ay isang complex at makapangyarihang figure sa kasaysayan ng modernong relihiyon at politika sa Pilipinas. Mula sa pagiging isang aktivista laban sa diktadorya at land grabbing syndicate hanggang sa pagiging tagapagtatag ng isang malaking kristyanong samahan at aktibong politiko, ang kanyang buhay sumasalamin sa isang malalim na paglalakbay ng pananampalataya, serbisyo at kontrobersiya. Bagaman maraming humahanga sa kanyang kontribusyon sa relihiyon at sa laban niya sa korupsyon, hindi may kakailangan ang kanyang pamilya rin inasangkot sa mga issue na nagbibigay ng malawakang usapin sa publiko at media. Ang mga isyong ito ay hindi paganap na nalulutas at patuloy na sinusubaybayan ng lipunan at ng mga legal na institusyon.